Ito, ang update muna tayo dito sa Barangay Hall na pinatayo nga ng di umano ng isang congressman. And makikita natin, no, talagang wala na durog na po mga kaibigan. Yung 4th floor and 3rd floor talagang wasak na ho itong Barangay Hall ho na ito. So good news naman dahil unang-una, kumbaga yung school, no, yung mga kabataan, mga teacher dyan ay makakahinga na ho sila ng mas maluwag. Dahil nga syempre, kapag totally na finish na po na mawala itong Barangay Hall ho na ito, tsak naman aaliwalas na po sa lugar ho na ito. Talaga namang sa utos nga ni Mayor Isko Moreno na tibagin ito dahil ayon sa kanya ito ay malinaw na paglabag sa batas. Itong pagtatayo ng isang building or barangay hall dito mismo sa naturang bangkita. Kita nyo naman mga kababayan, itong dilaw ho na ito na pinapakita ko sa inyo yan yung school. Nung nakaraan, pantay dyan itong building ho na ito na kasalukuyang ginigiba nga sa utos ni Mayor Isko Moreno. Diba? So, alam naman natin noon pa. Nung way back 2019, no? At talagang simula noon, 2019-18, alam nyo naman na talagang against na against si Mayor Isko Moreno na magkaroon ng mga building sa mga bangkita. So, hindi ko rin din maintindihan kung bakit sila din po ay nagtayo ng mga ganito dito nga sa bangkita ho, 'di ba? Yan ang mapapaisip And ito ho mga kababayan ay nararapat lamang na magkaroon po ng investigasyon, no? Dahil syempre, unang-una, alam nating lahat na ito po ay pera po ng taong bayan, pera po ng galing po sa kaban ng taong bayan. Pero kita nyo naman, bagong gawa, bagong giba, no? 'Di ba? Tuloy-tuloy ang paggigiba ng demolition team sa building ho na ito. And take note mga kababayan na hindi lamang po ito. Marami pa po tayong mga nakita na mga building din po and mga barangay hall na pinatayo nga din sa mga bangkita. So yan yung i-update natin, but at this time, once again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta dahil na-accept na tayo sa YT. Yan. So tuloy-tuloy po ang ating journey na ipakita sa inyo kung ano ang iba't ibang pagbabago dito sa lungsod ng Maynila. Marami tayong aabangan. Nung nakaraan, grabe yung mga pagbaha dyan po sa may Taft Avenue sa Ross Boulevard. Alam naman natin grabe yung mga pagbaha dyan nung nakaraan. Pero yan yung aasahan natin na under the leadership of Mayor Isko dito po sa lungsod ng Maynila ay mawawala yan. Kumbaga maiasa-asa ayos yan. Diba? Kasi alam naman natin kabayan nung panahon po ng tandem dahil Pangulo noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Mayor naman si Mayor Isko. Nagkaroon po ng pagkipagtulungan ang national and local to maintain ng cleanliness dito po sa lungsod ng Maynila. Marami tayo, even yung Manila Bay, no? Nakipag din po diyan si Mayor Isko, nakipagsama or nakipagsanib first sa national para mabigyan ng solusyon. And balik tayo dito. Ito talaga, dapat talaga ay merong mapanagot, no? Kasi million ho ito. Hindi ho ito 500, 1,000, 100,000, hindi ho ganun. Ito pa mga proyekto po ito ay million po. So siyang dapat lamang na merong mapanagot, no? Dahil importante talaga yan na kung sino man po ang may talagang pakanan nito ay siyang dapat talaga na managot. So abangan natin kabayan dahil marami pa akong ipapakita sa inyo. Even nga yung nakita nyo naman yung Divisoria, di ba? So, sa kasalukuyan ay patuloy ho na nililinis ito pong lugar ho na ito. Dito ho sa may Divisoria, alam niyo naman talagang ilang araw ho bago umupo si Mayor Isko, talagang napakadumi po niyan. Pero ngayon nakita naman natin talagang na-actionan agad yung Divisoria. Talagang nakuha agad yung mga basura. So dito, sayang no? Kung tutuusin, sayang din talaga. Dahil kita nyo naman no? Diba? So, bukod sa lahat, naapektuhan, kumbaga, na perwisyo yung mga teacher, yung mga estudyante. Ayun po sa akin mga napagtanungan na di umano. Marami talaga sa mga, even yung pamunuan ng school ho dito, ay hindi ho pumabor na magtatayo po sila ng building sa location po na ito. Kasi kung mapapansin po natin, nasa mo siguro mga 1/4 na bahagi po ng eskwelahan ay natakpan po ng building ho na ito. Itong building na ito, yung tinatawag natin na bagong gawa, bagong giba. Diba? So, nakakalungkot lang isipin. Alam naman natin, sila ho'y naturingan na tagagawa ho ng batas. Ngunit, alam ho nila yan Diba? Sabi nga ni Mayor Isko, naturingan kayong mga tagagawa ng batas, congressman. Diba? Pero kayo mismo, ang siyang lumalabag sa batas. Diba? So, normal mga kababayan. Nakita natin, kapag ka mayroong mga ordinaryong netizen, na halimbawa, may mga vendors, no, na nagpwesto sa bangkita, agad na hinuhuli ng mga nasa otoridad, di ba? Agad na hinuhuli ng nasa gobyerno. Pero ito, alam naman natin na talagang bawal.
Pero ayon po sa nagpagawa na nito mga kababayan, and sabi nga nila si Congressman Chua, di umano, ayon sa kanya, maganda naman ang kanyang intensyon sapagkat ito daw di umano ay para sa mga senior citizen, para sa mga kababayan natin na mga nandito, para nga kapag may mga hindi ka nais-nais mangyayari, makapag-report ka agad sa barangay. Pero ano pa man ang magiging dahilan, no? So, iyan po ay against the law. Kailangan po ay matuldukan at mabigyan ng aksyon at mapanagot ang siyang dapat mapanagot. Kasi alam nyo, pagka ordinaryong netizen nagpwesto sa bangkita, nagtinda sa bangkita, take note, alam naman po natin na maganda din yung intensyon nila to survive dahil meron po silang mga kamag-anak, mga pamilya, na kung saan kailangan po na sila po ay magtrabaho, sila po ay magtinda upang sila po ay makasurvive. Kapag sila ay nandito sa bangkita, alam naman natin maganda yung intensyon nila, di ba? Dahil higit sa lahat, hindi naman yan pagnanakaw. Pero pinapaalis po natin sapagkat ang pagpwesto sa bangkita ay against the law. Di ba? So, eto. Hindi porket magandang intensyon nyo na kahit na kayo ho ay mga nasa posisyon, ay kayo ho ay magtatayo na lamang ng mga ganitong alam naman natin na against the law. Kaya pasalamat naman mga kababayan dahil under the leadership of Mayor Isko talaga natuldukan. Hindi lamang ito. Meron pa po ang Barangay 272. Doon po sa Binundunyum, correct me if I'm wrong, pero meron po doon na kung saan nga po ay talaga din naman ay patuloy na po na ginigiba under the leadership naman po sa ni General Sukat, talagang pinapangunahan ang pagigiba doon mga kababayan. Talagang tuloy-tuloy, no? Sabi nga ni General Sukat, ang lakas nyo mag-imbestiga sa ibang tao. Even sinabi din po ito ni Mayor Isko sapagkat sabi nga ni Mayor Isko, ang lakas nyo mag-imbestiga, imbestigahan nyo yung mga sarili nyo. So, I hope mga kababayan na magkaroon po ng pananagutan ang siyang sino man ho ang may pakana talaga nito ng lahat-lahat ng ito. Even yan po ay nasa gobyerno man o wala, siyang dapat ho na managot. So, abangan nyo yung mga susunod po natin na update once again. And nagpapasalamat ako sapagkat tuloy-tuloy po ninyo na makikita at panoorin ang iba't ibang pagbabago dito po sa lungsod ng Maynila. Sa ngayon, nagkaroon ng matinding pagbaha pero sa mga susunod po, kita natin ang pagbabago po dito sa Maynila. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Marami pa tayong travel, pagbabago, may papakita ako sa inyo na iba't iba ho dito ho sa lungsod ng Maynila.